Magandang araw po sa ating lahat. Ito naman po si Professor Tonton Contreras at nandito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa YouTube at sa Facebook. Pansamantala muna nating ititigil yung pag-iisa-isa natin sa mga kandidato sa pagka-presidente kasi hindi pa nga natin alam kung sino yung final list ng mga kandidato. Ang pagtutuko natin ng pansin ngayon ay ang pambabastos o tawagin na nating pambababoy sa ating demokrasya ng mga tao na naghahangad pa nga na mamuno sa atin. Maaring sabihin niyo napakabigat ng salitang pambabastos o pambababoy. Mabigat na statement yon, pero pangangatawanan ko yon kasi sagad na ako doon sa aking nakita ng mga tahasang pagmanipula at tahasang pagpapaikot sa batas at mga regulasyon. Hindi ito maganda. Ang eleksyon ay isang napakahalagang proseso sa demokrasya. Ito yung kung saan tayo namimili ng ating mga pinuno. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi, pag eleksyon, yan ay pagkakataon natin bilang mga soberenya. Tayo ang sovereign Tayo makapangyarihan mula sa ating mga kamay nang gagaling kapangyarihan ng Estado. We, the sovereign Filipino people. Ito yung pagkakataon na kung saan tayo ay namimili kung sino ang manililbihan sa atin. Hindi natin pinipili ang mga Panginoon natin. Hindi natin pinipili ang ating mga pagsisilbihan. Namimili po tayo ng mga manililbi sa atin. Ito yung pagkakataon na kung saan kada 3 taon tayo ay pupunta sa presinto para pumili kung sino yung nararapat. Alalahanin natin ito mga pinipili natin, yan ay pasisweldohin natin mula sa ating mga buwis, sa ating mga pinaghirapang pera. At hindi natin pwedeng sabihin na walang taong hindi nagbabayad ng buwis. Lahat tayo, pag tayo bumibili ng isang produkto sa pamilihan, meron po yung mga tax na binabayaran natin. Pag tayo sumasakay sa sasakyan, sa jeep, meron tayong binabayad na pamasahe dyan. At yan ay bayad, parte niyan, ginagamit, pambayad ng kung ano ng mga buwis ng mga may-ari ng transportasyon. Bumibili tayo sa palengke, bumibili tayo ng kung ano-ano. So kahit hindi tayo kumikita ng pera, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo nagbabayad ng buwis. So malinaw na ito mga to, ang pera natin, ang gagawin natin pampasweldo sa mga yan. Sila ang dapat mamanginoon sa atin at hindi baligtad. Tama nga yung sinabi ni Erap Estrada, okay? Masa. Ano ba sinabi ni Noynoy Aquino? Kayo ang boss ko. Lahat naman yan sinasabi paninilbihan sa interes ng bayan. Ngayon kung paninilbihan sa interes ng bayan, ano ba nagpoprotekta sa bayan? Di ba ang batas? At kung dapat ikay naninilbihan sa bayan, dapat ang batas ay sinusunod mo. Sumusunod ka sa batas sa maliit o sa malaki na paraan. Pinuna natin si Leni Robredo nung siya ay nagpumilit na sumakay sa isang lugar na bawal. Kasi bawal yun hindi yung pagsunod sa regulasyon. Si Bongbong Marcos, sinisita natin dahil siya ay hindi nag-file ng income tax return. Bagamat hindi naman siya hindi nagbayad ng buwis sapagkat binawas na yun sa kanya sa withholding, required pa rin ang batas na mag-file ka ng ITR. Sabi ko nga, the failure to file an income tax return doesn't mean that you are a tax cheat or a tax evader. It just simply means that you're lazy and irresponsible. Maring tinamad ka dahil or kaya hindi responsable ka na hindi mo man lamang nasita yung mga sekretary mo na kung hindi pa na-file ang ITR mo on your behalf at pipirmahan mo yan. Hindi naman basta-basta ma-file ng hindi mo alam na final. So alam mo rin dapat na hindi nag-file dahil wala kang pinirmahan. Di ba? Hindi natin pwedeng palampasin ang mga pagbabaliwala ng ibang mga tao. Katulad itong nangyayari ngayon na para bagang hindi pa naman nangyayari. Hindi pa naman nangyayari na nagdedeklara ng pagtakbo si Sara Duterte Carpio sa anumang posisyon. Bagamat may mga pagkilos na nasunod-sunod na ikaw ay tanga na lang, I'm sure
ayokong gamitin yung word na yun, pero parang gusto kong gamitin, alam na hindi naman ako papatungkol sa particular na tao, generic, magiging tanga naman tayo o super talaga tayo. Talagang we deserve to be called mga bobo at mga tanga nito mga nagmamataas sa atin kung hindi natin makikita at mababasa ang strategiya na nangyayari sa ngayon. Nangyari na nung 2016. Alam mo, tama sinabi ni James Jimenez sa Comelec eh. Ang substitution, yan ay nangyayari sa lokal na level. Pero ngayon lang nangyayari na maaring nung 2016 na simulan na, first time na nangyari yon na nagkaroon ng substitution sa presidency. Nung nag-file si Martin Dino, tapos binawi, tapos ang pumalit ay si Rodrigo Duterte, and the rest is history. Ngayon parang ganun din ang mangyayari. Hindi pa nangyayari pero parang ganun na nangyayari na sa national level, magkakaroon tayo ng pagkilos na kung saan si Sara Duterte Carpio ay pwedeng tumakbo pagka-presidente o pagka-vice president. Kasi sunod-sunod, binawi niya yung kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng Davao. Pinalitan siya ng kapatid niya. Nag-resign siya sa kanyang partido na hugpong ng pagbabago. Nanumpa siya sa Lakas CMD. At ang Lakas CMD may kandidato yun sa pagka-presidente at vice-presidente. Ngayon, tinatanong lang natin kanino, anong tatakbuhin niya ngayon na posisyon? Saan siya magsa-substitute? Sa pagka-presidente ba? And therefore, doon sa ang apelyido ay Velasco yata, ang papalitan niya, o doon sa Lyle something ba yun? Vice President ng Lakas CMD, mga hindi naman kilala. At inamin naman talaga ng isang taga-Lakas CMD na mga placeholder itong mga to. Talagang sila ay naandyan lang para kung may sakaling pumalit sa kanila ay andyan, available sila. Pambabawi po ito, pambabastos ito sa batas. Sapagkat ang substitution rule, malinaw. Ipaliwanag ko, ang substitution, inaalaw ng batas on certain limited situations. Number 1, due to death. Number 2, due to disqualification. And number 3, due to withdrawal. Pero ako kasi ang interpretasyon ko dyan ganito eh. Dahil listahan niya ng mga posibilidad. Dapat kapantay nung death at disqualification yung withdrawal. Hindi pwedeng ang withdrawal ay parang gusto ko lang mag-withdraw eh. Ayoko na. Diba? Hindi dapat ganun. Or kaya hindi rin dapat yung withdrawal na withdraw mo dahil para pagbigyan mong iba. Na sinadya mong mag-file pero wala ka namang intensyon na tumakbo, di ba? Wala kang intensyon na tumakbo. Kasi may batas tayo dyan eh. Kapag ganyan ka na, nag-file ka, pero gusto mo lang, you want to just make a mockery of the rule, then that is the ground for nuisance candidates for you to be declared as a nuisance. At pag na-declare kang nuisance, hindi ka pwedeng i-substitutan. Kasi malinaw ang basis ng nuisance candidate eh. Ang nuisance candidate is someone who is going to file without the intention of running at all. Seriously. Eh, kung ikaw ay placeholder, katulad ng dalawang taga-Lakas na ito, na inamin naman ng kapartido nila. Hindi ko pa nalimutan kung sino nagsabi niya, i-google ko pa yan. Kasi isa yan sa isusulat ko sa column ko sa mga susunod. Malinaw na it is a mockery of the process. Wala naman palang intention na makbo yung mga yan. Talagang malinaw, nilagay nyo lang dyan para kung sakali man, merong tao na napapalit sa kanila. That is nuisance. And the withdrawal that we're talking about when the law enumerated, when the Omnibus Election Code enumerated 3 possibilities of withdrawal, but similar to dying and being disqualified, then itong dying, nobody plans to die. Nobody wants to be disqualified. These are things that are that are happening beyond your control and you don't like. So you pang withdraw. It should be something that is because of, a matter na nagkasakit ka, meron kang sakit na hindi mo na kaya mangampanya. Pero hindi ganyan eh. At saka meron pang in-impose na restriction ng batas. Pwede ka lang magpalit kapag same party ka nung papalitan mo. And then ngayon, ang mangyayari, manunumpa na lang days before filing for candidacy sa isang partido.
Kami mga political scientists, nasa scandalize kami dyan eh. Because the political party is a cornerstone of the representative democracy. Ang tawag namin sa political party is an aggregator of interest. Sa isang mature na demokrasya, ang political party, isang institusyon yan. Hindi lamang yan nabubuhay sa panahon ng eleksyon. Ang isang partido, meron yung recruitment process, meron yung training, may pagsasanay. Nakikita yan, in fact, may mga lugar na kung saan sa kolehiyo pa lang may mga partido na, may mga affiliated na party sa student politics. Kasi training ground yan sa mga future leaders ng partido. Sa United States, meron tayong Democrat at Republican. May mga young Democrats, may mga young Republicans. Mga institusyon yan. Hindi madaling magpalit ng partido. Kasi may mga ideolohiyan dinadala yan. Ang partido nag-revolve yan around a certain ideology. You could either be a left-wing party or a right-wing party, a conservative party, a liberal party, a centrist moderate party. And you see that it's a spectrum. But nevertheless, it is ideology that dictates your location in the ideological spectrum. Okay? May mga ritual yan. In fact, sa mga parliament, meron yung seating arrangement. Sinong partido sa left ng speaker at right ng speaker? Sa Pilipinas, binabastos natin yan. Binababoy natin yan. Na para bagang napakadaling magpalit ng partido para sa interes ng tao. Napakahina ng party system natin, lalo pa lalong pinapahina ng mga ito. Okay? So doon na lang makikita mo, grabe na ang pambabastos sa demokrasya. Ine-echapuera ang integridad ng partido na pwede ka magpalit anytime you want just so that you can substitute for someone who is not even serious and a nuisance. Under what legal regime are this tolerated? Except in our country. Okay. Di ba? Pasensya na po, pero medyo galit ako nang may pinanggagalingan ako kasi parang sa tingin ko sobra na. Tama na. You know, hindi naman ganun. Huwag naman bastusan po. Huwag nyo naman kaming gawing bobo at tanga. Okay? So madaling salita, yung substitution rule na yan, hindi yan deliberate na ginagamit bilang isang political strategy. Yan ay remedy lamang kung mayroong nangyaring beyond the control. May namatay, may na-disqualify. At may nag-withdraw dahil may rason na compelling. Hindi dahil para pagbigyan lang yung isang tao na tumakbo. Kasi meron tayong deadline sa pagpa-file ng candidacy. Nilinaw yan. At meron nga deadline na siniset para mag-substitute ang mga partido. November 15. Beyond that, ang inaalaw na lang ay kung namatay at na-disqualify, hindi na pwede mag-withdraw. Diba? Naandun na tayo na, sabi naman ng iba, hindi naman pinagbabawal yan sa batas. Maaaring hindi pinagbabawal, pero yung intent and spirit of the law is very clear there. It is very clear. Alam mo, yung pag-disqualify nga, meron pa yung nuance sa disqualification, kailangan na disqualify ka for some reason, hindi na-cancel ang COC mo. Kasi kung na-cancel ang COC mo, you are never a candidate. Magkaiba yung COC cancellation sa disqualification. Yung COC cancellation, yan yung naggawa ka ng material misrepresentation sa yung COC. Yung pagdating naman sa sa disqualification, meron kang na-acquire, meron kang attribute na dapat ma-disqualify ka. So, ang pwede lamang yung na-disqualify ka, na kulang ka sa edad, kunyari, whatever, kulang ka sa residency, pero kung yung na-cancel ang COC mo, wala kang candidacy. So walang isa-substitute kasi hindi ka naman kandidato. Pag nuisance candidate ka, hindi ka rin pwedeng i-substitute kasi hindi ka kandidato. Pag na-disqualify ka, there are certain disqualifying circumstances that disqualified you. So you can be replaced by your party. And then after November 15, dalawa na lang ang instances na pwedeng palitan ng isang kandidato until 12 noon of the election day of May 9. Number 1, kung namatay. Number 2, kung na-disqualify. At
Hindi na pwedeng kahit sino na lang ang pumalit sa'yo. Ang pwede lang pumalit sa'yo ay ang kaapelyido mo din. Hindi pwedeng kahit sino, kahit kapartido mo. Kaapelyido mo dapat. Okay? Pero ano nga bang nangyayari sa atin ngayon? Malinaw. Hindi ko pa naman sinasabing gagawin niya. Pero mukhang doon na patungo na si Sara Duterte Carpio tatakbo na pagka presidente ba o vice presidente. The issue here is not whether she's going to run for president or vice president. The issue here is the patent and blatant abuse of the law. It may not be illegal, but still, it is offensive. Okay? Ewan ko kayo kung pumapayag kayo sa ganun. Ako hindi. At ito pa ngayon, ito pang isang tagalakas CMD nagsabi, si Suarez. Nabasa ko lang ngayong umaga na nagsabi na pwede naman kasing tumakbo si Marcos at saka si Duterte, yung isa presidente, yung isa vice president, assuming nga manalo sila pareho, na mag-share sila ng term. Na yung presidente after 3 years mag-resign, yung vice president ng papalit. Na para bagang ano ba to? Anong tingin sa atin ng mga to? Diba? Para bagang anong tingin nila sa politika at anong tingin nila sa tao? Ganun na ba ang paggagahaman sa kapangyarihan? Hindi natin pag-uusapan dito tungkol doon sa ano bang kombinasyon ng mangyayari. Marcos ba? Duterte, Marcos Duterte o Duterte Marcos? Either way, it's going to violate the substitution, the principle of the substitution rule. It is allowed by the substitution rule as written. But if you look at the intent of the rule, masasalaula naman ang intent ng batas. Kasi hindi naman ginawa yan para maging strategy na deliberate na parang meron deadline, strategy mga tao para malumampas sa deadline at makabay pa ng time para mag-strategize, makipag-will and deal, maghanap pa ng mga sponsor. Kaya nga may deadline. Kung may palugit man na binigay, ang palugit na yan, binigay lang yan para remedy doon sa mga political party na malalagay sa alanganin na yung kandidato nila namatay o na-disqualify o kaya nagkasakit, kaya nag-withdraw. Kasi talagang sasabihin sa akin, pwede naman pala mag-withdraw. Oo nga, pero tingnan mo, ano ba yung spirit ng batas? Ipinantay yung pag-withdraw sa disqualification at sa pagkamatay. Napakaseryoso nitong dalawang ito. Alam namang yung withdrawal hindi seryoso. Na para bagang, oops, natisod ako kahapon, feeling ko na ayoko ng kandidato. Hindi pwede yun. Hindi yun seryosong rason dahil opening yan na paglaruan ng sistema. Opening yan para i-game na yun na nga ang nangyayari ngayon. Gini-game na ang system. Pinauso ng tatay, baka naman sundan mo ng anak. Ano to? Yung isang pamilya na maraming issue na hindi sila nagkakaayos, ginagapati ang buong bayan, dinadamay. Di ba? Nakagagalit sa totoo lang. Ako ang pakiusap ko sa inyo, magalit kayo. Kahit pa sinong iboto ninyo. Kahit makaleni kayo, maka-isko kayo, maka-ping kayo, maka-Manny Pacquiao kayo, maka-bongbong kayo, magalit kayo sa sistemang ito. Kasi yung mga kandidato ninyo, sumunod dyan sa deadline. Si Bongbong, si Leni, si Isko, si Pacquiao, si Lacson, di ba? Si Leody de Guzman, lahat yan sumunod. Kahit nga yung mga nuisance candidate, sumunod yan sa deadline. Tapos ito ngayon, si Sara Duterte Carpio, biglang papasok, hindi sumunod sa deadline. Tapos wala namang namatay, wala namang na-disqualify. Bakit? Sa ahasan, inamin ang pagkakamali ng lakas si MD. Meron sa kanila, kasi pwedeng i-challenge yan yung substitution na yan. Ako nga natitempt na i-challenge yan sa Comelec Kaya lang parang nakakapagod Pwede ba iba naman ang mag-challenge ito? Yung i-challenge siya kasi talagang quoted. Nagdeklara ang isang CMD na talaga namang yan placeholder yan. So kung placeholder sila, nuisance siyang mga yan kasi they don't have any buti at least si Bato sa kasi Bongo, hindi naman nila inamin na sila placeholder.
Seryoso naman yung mga tao. Wala naman sila binabagat. Pero yung lakas CMD, naglagay na they are assuming that these are placeholders. So that is a tacit admission that they're there to make a mockery of the process because they are nuisance. Di ba? Basically, that is something that needs to be highlighted. I don't know. It is basically something na dapat magalit kayo. At kahit maka Marcos kayo, maka Leni kayo, maka Isko kayo, kahit kay Leolyodi, kay Paclacson, kay Pacquiao, sumunod sa regulasyon yung mga yan. Yung mga yan ay nag-file before the deadline. Tapos ngayon, itong si Sara Duterte Carpio, magsasasye sa isang partido na nagtalaga namang, kaya minsan magdududa ka, plinano ba talaga nila to from the very start? Okay? Anyway, magalit na po tayo. Magalit tayo. Huwag nating payagan to. Hindi na to tama. Sobra na. At dito, nagkakaisa dapat ang supporters ng lahat ng kandidato. Maka Marcos ka, maka Robredo ka, maka Moreno ka, maka Lacson ka, o Pacquiao, o De Guzman. O kay si Rastaman. Kay si Rastaman sumunod sa deadline. Okay? Magalit tayo. Huwag natin payagan to. O sige po. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, haplos ko inyong mga puso, at nakapagbabago ako sa inyong mga pananaw sa buhay, lalo na sa mga usaping politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. Yan po ang dugong dinadala ko. Dugong UP at dugong Lasal. Ako po ay mag-retire na sa Lasal at the end of the term, end of the year. 20 years akong nanilbihan sa Lasal. Tinitreasure ko yung panahon ko sa Lasal. Pero ako ay mula sa UP. Babalik uli ako sa UP mula sa Enero. At itong dalawang institusyon na to ay patuloy kong pangangalandakan at ipagmamalaki. Okay? So, syempre, dahil doon, ano pa ba sasabihin natin? Pero bago muna yan, kukulitin-kuli kayo. Mag-ingat po tayo sa COVID-19. Paunti na ng paunti ang kaso. Dito nga sa Los Baños, 0 na naman ang case namin kahapon. Magandang balita yan. Pero hindi po nawawala ang COVID-19. Mag-ingat pa rin po tayo. Sige po. UP namin mahal. Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat.